Kabanata 981. Mahiwagang lalaki. Oh, Madam Summers, gagawin mo pa ba? Nagdilim ang ekspresyon ni Chae Seung-wind. Hindi lang siya, Zillian, Pon, at iba pa ang nagpakita ng katulad na mga tugon. Kung ganoon, bakit hindi mo dalhin ito? Hindi ako naniniwala na tinatawag mo ang lahat ng mga shot dito sa Hilaga. Inilabas ni Chae Seung-wind ang kanyang radio receiver at sinabing, "Atensyon! Lahat ng mata sa pamilya Summers. Kung kumilos sila ng padalos-dalos, ibababa natin sila bilang mga rioters. Kunin ang militar sa telepono para sa akin. Humihiling ako ng military backup bilang gate master of 6 doors." Oo, Ginoo. Nakakabinging sigaw ang maririnig mula sa labas ng villa. Nagulat si Gladys, Draco, at ang iba pa. Hindi nila inaasahan na gagawin ito ng 6 doors. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mawawala ng kontrol ang mga bagay-bagay. Kung dumating ang military, kahit ang pamilyang Summers, na kilala bilang numero 1 puwersa sa Hilaga, ay hindi makakapagpatahimik ng mga bagay-bagay. Pag-isipan mo itong mabuti, Madam. Oo. Hindi tayo pwedeng kumilos ng padalos-dalos, Madam. Naunawaan ng 3 hari at 5 magigiting na general ang kalubhaan ng kanilang sitwasyon. Malinaw, ang 6 doors ay dumating upang i-back up si Tyr. Nangangahulugan ito na ang pamilya Summers ay nakatayo sa isang hindi magandang posisyon. Ang anumang padalos-dalos na aksyon ay makakasira lamang sa magkabilang panig, kung saan ang mga Summers ay unti-unting lumalabas bilang tauunan. 6 doors? Babalik ako. Sa bandang huli, napigilan ni Gladys ang kanyang galit dahil naiintindihan niya mabuti ang sitwasyon. Hindi ito ang katapusan, Tyr Summers. Napatingin si Gladys kay Tyr na may galit sa mga mata. Tara na. Sa utos ni Gladys, mabilis na umatras ang napakalaking hukbo ng pamilya Summers. Sa huli, si Draco ay tumingin kay Tyr mula sa malayo na may lungkot at lungkot. Umalis ang pamilya Summers. Kung hindi dahil sa panghihimasok ng Chae Seung-wind at 6 doors, magkakaroon ng labanan sa pagitan ni Tyr at ng pamilyang Summers. Walang nakakaalam kung ano ang nararamdaman ni Tyr sa mga sandaling iyon. Marahil ay nakaramdam siya ng kaunting kawalan. Gate Master. Kasunod ni Zillian at Pon, naglakad si Chae Seung-wind papunta kay Tyr. Naikinaway ang kanyang kamay at nagsabing, "Salamat, Chae Seung-wind. Ngunit kailangan mong malaman na ikaw ang aktwal na Gate Master ngayon. Wala akong kinalaman sa 6 doors mula ngayon. Salamat sa pagtulong mo ngayon." Sumagot si Chae Seung-wind, "Kahit na bumaba ka na sa iyong posisyon, ikaw ang magiging Gate Master namin, palagi." Likas na naantig si Tyr sa ginawa ni Chae Seung-wind at ng kanyang mga tauhan. Gayunpaman, naninindigan siya na hindi nakikialam ang 6 doors sa susunod na mangyayari. Umalis si Chae Seung-wind at ang kanyang mga tauhan pagkatapos ng maikling palitan ng mga salita. Tila naayos na ang lahat. Ang madilim na ulap ay umatras mula sa langit at tila maayos ang lahat. Ano ang susunod, pinuno? Inabot ni Drishet si Tyr ng sigarilyo at nagtanong. Hindi ko alam. Umiling si Tyr at ibinalik ang tingin sa nagliliyab na araw. Hindi ko alam kung ano ang susunod, at wala akong plano. Siya ay nasa isang malabong pag-iisip. Ang kanyang isip ay nasa isang magulong estado, at siya ay hindi makapag-isip ng maayos. Walang katapusan ang kanyang alitan sa pamilya Summers. Matapos ibalik si Kirin sa kanilang tirahan, si Lyra, Gladys, at ang iba ay mabilis na tumawag sa pinakamahusay na mga doktor na kailangan nilang gamutin siya. Ang iba't ibang mga sugat na nakita kay Kirin ay hindi isang bagay na seryoso. Pagkatapos bihisan at tahiin ang mga ito, dapat silang gumaling sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, ang kanyang mga function ng katawan ay malubhang napinsala matapos ang kanyang bone marrow ay nakuha sa maraming dami. Ang kanyang katawan ay nag-react ng marahas sa pagkuha, kasama ng ilang mga tama, na naging sanhi ng kanyang mga binti upang mawala ang kanilang mga function. Nangangahulugan iyon na siya ay nakakulong sa wheelchair kapag siya ay bumalik sa normal. Kung gaano katagal, ito ay isang tanong na walang makakasagot. Marahil ilang araw, ilang buwan, o kahit na ang natitirang bahagi ng kanyang buhay. Nalungkot si Lyra nang makita ang kanyang anak na nasa ganoong kalagayan. Nang gabing iyon, dumating si Lyra sa isang liblib na lugar kasama si Madam Roxanne. Inilabas niya ang kanyang cellphone at sinuntok ang sunod-sunod na mga numero mula sa memorya. Ang tawag ay konektado, at mula sa kabilang dulo ng linya ay dumating ang malalim na boses ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Anong meron, Laylay?
Bakit mo ako tinatawagan sa numerong ito? Tanong ng lalaki. Si Kirin ay dumaan sa kakila-kilabot na pagdurusa. Nakuha ang kanyang bone marrow na naging sanhi ng pagkabigo ng marami sa kanyang mga paggana ng katawan. Siya ngayon ay nasa isang kakila-kilabot na estado at maaaring nakakulong sa wheelchair sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ano ang sinabi mo? Agad na nagalit ang lalaki habang galit na nagsalita. Sino? Sino ang may gawa nito? Dear Summers, ang pinalayas natin ilang taon na ang nakakaraan. Ibinuga ni Lyra ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig sa tunay na galit. Hindi na ako makapaghintay. Hanggang kailan mo pa ba kailangan? Gusto kong lipulin ang pamilya Summers at ipaghiganti si Kirin. Natahimik ang lalaki, tila pinapakalma ang sarili. Maya-maya, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, malapit na, Lyra, ilang araw na lang ang kailangan ko. Maayos na ang lahat. I have everything already set up. Hinihintay namin ngayon na magpatuloy ang paglitaw ni Excalibur Willow. Huwag magmadali. Itinatakda namin ang aming plano sa nakalipas na 20 taon. Ang tagumpay ay magiging atin. Dahan-dahan lang at sumunod sa plano ko. Naiintindihan. Sagot ni Lyra at mabilis na idinagdag, I miss you very much. Na-miss din kita. Sumagot ang lalaki, sa lalong madaling panahon, maaari na nating ipakita sa publiko ang ating pagmamahal. Pagdating ng panahon, makokontrol natin ang buong hilaga. Ito ang pangako ko sa iyo, Laylay. Gagawin ko. Alam ko. Kabanata 982. Pag-alis sa hilaga. Lumipas ang gabi habang ang buwan ay nakabitin sa langit sa likod ng ilang ulap. Umupo si Tyr sa isang beach chair sa tabi ng swimming pool. Paglubog ng araw, nakatingin siya sa araw. Ngayong madilim na, patuloy siyang nakatitig sa buwan. Sa sandaling ito, may hindi maipaliwanag na komplikadong pakiramdam si Tyr sa kaibuturan ng kanyang puso. Noong una siyang dumating sa hilaga, puno siya ng ambisyon. Gusto niyang mabawi ang kanyang posisyon at lahat ng bagay na kanya. Gusto niyang ipaghiganti ang kanyang sarili sa kanyang naranasan sa mga taong iyon kung saan siya nagdusa. Siyempre, nang sa wakas ay dumating na ang mga bagay-bagay sa ito, si Tyr ay nasa kawalan. Ito ba talaga ang gusto niya? Mayroon bang anumang punto upang magpatuloy sa pananatili dito? Nadudurog ang puso ni Tyr. Pakiramdam niya ay nakulong siya. Ngayon, hindi niya alam kung dapat ba siyang bumalik o manatili. Pakiramdam niya ay may sagot na. Hindi magbabago ang pamilya Summers dahil sa kanyang pagbabalik, kahit na ginamit ni Tyr ang lahat ng kanyang kapangyarihan para pabagsakin ang pamilya Summers, ano? Ang Regal Palace ay napakalaking organisasyon. Kailangan pa ba nila ang negosyo ng pamilya Summers? Sa pag-iisip noong lumuhad ang kanyang ama sa harapan niya at yumuko, medyo naantig si Tyr. Para bang sa wakas ay naunawaan na niya ang kahulugan ng dugo ay mas makapal kaysa tubig sa sandaling ito. Naiintindihan niya ang pagiging walang magawa ni Draco. Huminga ng malalim si Tyr at bumulong, magtatapos ba ang lahat ng ganito? Tumayo siya mula sa upuan sa dalampasigan at pumasok sa bahay. Samantala, nagiinuman sina Drishet, Matthew, at ang iba pa sa sala. Nang mapansin nilang papasok si Tyr, ipinasa ni Drishet kay Tyr ang isang bote ng white wine. Boss, wala. Walang hindi kayang lutisin ng alak. Remember after the fight we had against Shadow Totem years ago? Ang iba at ako ay uminom ng 3 buwang sunod-sunod. Kinuha ni Tyr ang bote ng white wine na nilampasan ni Drishet at sinabing, sa huli, dahan-dahan lang nasugpuin ng panahon ang mga alalahanin. Kapag nagising ka, ang hangover ay hindi magandang pakitunguhan. Matapos sabihin niyon, tinuloy ni Tyr ang pagbukas ng bote ng alak at ininom ang kalahati nito. Drishet, mga kapatid, bumalik na kayo sa headquarters. Ano? Agad na tumayo sina Drishet, Matthew, at ang iba pa. Hindi makapaniwalang tumingin sila kay Tyr. Boss, what do you mean? Gusto mo umalis na tayo kahit hindi pa natin naaayos ang sitwasyon? Oo, nakalimutan mo ba kung paano katretuhin ang pamilya Summers ngayon? Ano ang gagawin mo at aalis tayo nang hindi mo na ito nakikitungo? Boss, I think you need to be more decisive, sabihin sa lahat ng taga-Regal Palace na pumunta. Isa lang silang pamilya ni Summers. Tanggalin mo sila. Hindi maintindihan ng lahat kung bakit ginawa ni Tyr ang desisyong ito. Hindi pa nalulutas ang sitwasyon, pero gusto ni Tyr na umalis sila. Anong klaseng biro ito? Inubos ni Tyr ang kalahati ng white wine sa isang lagok at sinabing, kalimutan mo na.
Bumalik sa punong tanggapan. Gusto kong bumalik at makilala ang aking asawa at anak. Master, gusto mo ba talagang umalis sa norte? Hindi makapaniwalang tumingin si Matthew kay Tyr. Bakit hindi? Nagkibit-balikat si Tyr at sinabing, kung hindi, gusto mo bang kalabanan ko ang pamilya Summers hanggang mamatay ang isa sa atin? Kaya ko bang ipagtanggol ang sarili ko na patayin si Draco at Gladys? Hey, hindi ko na kayang patayin si Kirin. Nalungkot si Tyr sa pinili niya, kaya sa huli, nagpasya siyang bumalik sa kanyang comfort zone. Sa lahat ng mga taon na ito, pagkatapos ng hindi mabilang na sakit at pagdurusa, pagkatapos niyang bumalik sa Celestial Empire, ginamit niya ang lahat ng kanyang oras at lakas upang kontrolin ang buong timog. Sa loob ng mahabang panahon, si Tyr ay nagtataglay ng sama ng loob sa kanyang puso at nais na bumalik sa Hilaga upang ayusin ang score sa pamilya Summers. Gayunpaman, sa sandaling ito, napagtanto ni Tyr na nawala na ang kanyang sama ng loob. Boss, naayos mo na ba ang isip mo? Naglakad si Drishet patungo kay Tyr at matalim siyang tiningnan. Ma'am. Tumango si Tyr at sinabing, ano pa ang magagawa ko? Iyon lang. Lahat pwede nang umalis. Gusto kong umuwi at makasama ang aking asawa at anak na babae. Ngunit kahit na nagpasya kang huminto sa pakikipaglaban, ang pamilya Summers ay hindi hahayaan na lumipas ito. Oo, hindi nila ito makakalimutan. Biglang napaisip ng malalim si Tyr. Siya ba ang nagsimula ng lahat ng ito? Sa katotohanan, napagtanto ni Tyr sa sandaling ito na ang lahat ay hindi dahil sa kanyang pagsisimula kundi dahil patuloy siyang pinipilit ng pamilya Summers sa isang dead end. Orihinal na noong bumalik siya sa Celestial Empire, gusto lang niyang hanapin ang kanyang asawa at anak na babae. Nais niyang gugulin ang kanyang buhay sa kanila. Gayunpaman, patuloy siyang itinulak ng pamilya Summers sa isang sulok. Kung ang pamilya Summers ay hindi nagpadala ng mga tao upang subukang kunin ang kanyang bone marrow at pilitin siya sa isang sulok, marahil si Tyr ay hindi magkakaroon ng problema upang ipaghiganti ang kanyang sarili laban sa pamilya Summers. Ang relasyon sa pagitan niya at ng pamilya Summers ay naputol na 10 taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, mayroon pa ring napakaraming komplikasyon ngayon. Mukhang hindi nila ito maiiwan sa isang malinis na talaan. Uminom kayo. Matutulog na ako. Tinabi ni Tyr ang bote sa kamay at dumiretso sa kwarto niya. Habang nakahiga siya sa kama, kinuha niya ang phone niya. Gusto niyang tawagan si Jim ng 5 Heavenly Kings. Ang taong iyon ay ang think tank ng Regal Palace, kaya maaaring makatulong siya sa pagpapayo sa kanya. Gayunpaman, tinalikuran ni Tyr ang ideyang iyon, kahit na ang isang matapat na opisyal ay nahihirapang ayusin ang mga problema sa pamilya. Kung gusto niyang ipaglaban siya ni Jim, posible. Ngunit para sa kanya na mag-isip ng mga ideya at desisyon tungkol sa mga ito ay magiging mahirap para sa kanya. Nais niyang makipag-ugnayan kay Carson. Tungkol sa mga bagay na tulad nito, alam ni Carson kung ano ang gagawin, tama ba? Gayunpaman, pagkatapos ng ilang pag-iisip, sumuko na rin siya sa ideyang iyon. Pagkatapos, nagsimula siyang nawawala sa kanyang asawa at anak na babae. Gusto niyang makipag-video call sa kanila. Gusto niyang makita si Winifred na buntis ang tiyan at kasabay nito ay nakita niyang tinatawag siyang daddy ni Blair sa pamamagitan ng telepono. Sa ganitong moment, gusto ni Tyr ng pagmamahal mula kina Winifred at Blair. Gayunpaman, nag-alinlangan si Tyr ng mahabang panahon. Sa huli, nagpasya siyang huwag na silang tawagan. Iyon ay dahil ayaw ni Tyr na makita siya ng kanyang asawa at anak na babae sa kanyang kasalukuyang nalulungkot na kalagayan. Ayaw niyang mag-alala ang pamilya niya sa kanya. Mabagal na nakatulog si Tyr habang hawak ang phone sa kamay. Sa kanyang panaginip, si Tyr ay nangangarap tungkol sa kanyang pagkabata. Buhay pa ang kanyang ina, at silang tatlo ay isang masayang pamilya sa ilalim ng matandang puno na masayang tumatawa. Ipinatong ni Draco si Tyr sa kanyang mga balikat at nagpanggap na isang kabayo, na umiikot sa matandang puno habang ang kanyang ina ay kumakaway sa kanyang mga kamay. Nakakataba ng puso talaga ang eksenang iyon. Sa panaginip ni Tyr, dahan-dahan siyang ngumiti, at ngumiti siya ng napakatamis. Kabanata 183. Hindi inaasahang pagtuklas. Lumipas ang gabi, at ngayon ay madaling araw na. Umuhos ang sikat ng araw sa bintana at tumama sa katawan ni Tyr. Ito ay mainit-init. Sa labas ng bintana, si Matthew at ang iba ay nagsasanay. Nakabili si Max ng ilang kagamitan sa pagsasanay, kahit na sinabi na ni Tyr na gusto niyang bumalik ang Nemesis sa punong tanggapan ng Regal Palace. Gayunpaman, hindi sila naabala nito.
Bago gumawa ng huling desisyon si Tyr, gagawin nila ang kailangan nilang gawin. Nagising si Tyr. Naalala niya ang panaginip niya at nakaramdam siya ng pait sa kanyang puso. Nag-alinlangan na naman siya. Hindi niya alam ang gagawin. Sa huli, guni-guni lang ang lahat ng nasa panaginip niya. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos niyang magising, ang simpleng tawag ni Professor Mark sa telepono ay lubos na ikinagulat ni Tyr. Pagkatapos nitong tawag sa telepono, hindi na nagdalawang isip pa si Tyr. Nakapagdesisyon na siya. Tumawag si Professor Mark. Bumilis ang tibok ng puso ni Tyr. Akala niya ay may malaking natuklasan si Professor Mark tungkol sa bone marrow na nakuha niya kay Kirin. Agad niyang kinuha ang phone niya at sinagot. Kumusta, Professor Mark? Hello, Mr. Summers, natanggap namin ang bone marrow na ipinadala mo sa amin. At gumawa kami ng ilang pagsusuri at sopistikadong pananaliksik. Anong nahanap mo? Kinalma ni Tyr ang kanyang isip at seryosong nagtanong, si Kirin ba ay pareho sa akin? May dugo rin ba siya? Hindi, ganap na wala. Sagot ni Professor Mark na ikinatigilan ni Tyr. Sabi ni Tyr, malupit si Kirin, logically speaking, if hereditary ang dugo na meron ako, ibig sabihin ng sitwasyon ni Kirin ngayon ay mataas ang posibilidad na magkaparehas kami ng dugo. Professor Mark, sigurado ka bang walang mali? Siguradong hindi. Sumagot si Professor Mark, Mr. Summers, ang iyong kapatid na may iisang ama at magkaibang ina ay may normal na dugo. Iba siya sayo. Other than that, we had a bigger discovery. However, before I tell you, I hope you are mentally prepared. Nang mapansin ni Tyr na parang kakaiba ang tono ni Professor Mark, naging seryoso si Tyr. Professor Mark, maaari mong sabihin sa akin kung ano ang iyong natuklasan. Tumugon si Professor Mark at sinabi, Mr. Tyr Summers, napagtanto na ang iyong kapatid na lalaki, si Kirin Summers, nakabahagi ng parehong ama ngunit magkaibang ina sa iyo, hindi pagkakaroon ng parehong nakakagulat na mga gene ay nagtaka sa akin. Lohikal na pagsasalita, ang uri ng iyong dugo ay namamana. Samantala, ang mga gene ng ama ay mas malakas kaysa sa mga gene ng ina. Gayunpaman, ito ay hindi tiyak. Kaya gumawa kami ng isa pang paghahambing. Kinuha namin ang DNA mula sa iyong dugo at inihambing ito sa DNA ni Kirin. Natuklasan namin na ang DNA mo at ang DNA ni Kirin ay may 0% match. Sa sinabi niyang iyon ay nabigla si Tyr at hindi nakapagsalita. Sumabog ang utak niya. Ano ang ibig sabihin nito? Si Kirin ay kanyang kapatid na may iisang ama ngunit ibang ina. Sa lohikal na pagsasalita, ang kanilang DNA ay dapat na halos 99% na magkatugma. Iyon ay dahil silang dalawa ay anak ni Draco. Gayunpaman, ano ang ibig sabihin ng 0% na ito? Ibig sabihin, walang kadugo sina Tyr at Kirin. So, hindi sila half-brothers from the same father but different mothers. Professor Mark, sigurado ka ba? Mahina ang boses ni Tyr. Ang balitang ito ay talagang nagbigay sa kanya ng malaking pagkabigla. 3 beses kaming nag-test. Ginamit pa namin ang DNA ng anak mong si Blair para ikumpara. Nalaman namin na may match kayo ng anak mo na 99.9, habang ang DNA ni Kirin ay ibang-iba sa inyo. Mr. Summers, bago tayo magkaroon ng ganap na kumpirmasyon, wala na akong masasabi sa iyo. Buksan mo ang iyong telepono at tingnan. Ipapadala ko sa iyo ang mga resulta. Sige. Sagot ni Tyr at saka ibinaba ang tawag. Sa sandaling ito, hindi pa rin nawawala ang pagkabigla sa kanyang puso. Hindi niya kapatid si Kirin. Nangangahulugan din iyon na ang isa sa kanila ay hindi anak ni Draco. Ano? Siya ba, Tyr Summers, na hindi tunay na anak ni Draco? O si Kirin ba? Huminga ng malalim si Tyr. Sa sandaling ito, ipinadala ni Professor Mark ang mga resulta ng DNA sa telepono ni Tyr. Nawala si Tyr nang makita niya ang mga resulta sa kanyang telepono. Ako. Hindi ba ako anak ni Draco? O si Kirin na hindi biological son ni Draco? Napatingin si Tyr sa phone. Siya ay hindi maipaliwanag na nabigla. Kung si Draco ay hindi ang aking biological na ama, kung gayon sino? Pero paano kung si Kirin yun? Natigilan si Tyr, kung si Kirin, dapat may malaking sabuatan si Lyra, di ba? Hindi na ituloy ni Tyr ang pag-iisip ng mga posibilidad. Napaka-unexpected ng lahat ng ito. Dahil nagtatanim siya ng matinding sama ng loob sa buong pamilya Summers, hindi man lang makumpirma ni Tyr ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at ang mga karapatan na mayroon siya.
Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial sa isang numerong hindi niya na-dial sa loob ng maraming taon, ngunit malinaw niyang naalala ang numero. Gusto lang niyang subukan ang mga bagay-bagay. Hindi niya inaasahan na mapupunta ang tawag. "Dear, natatandaan mo pa ang numerong ito?" Nang magsalita si Draco ay parang mapait at excited ang boses niya. Noong bata pa siya, minsan ay lumabas si Tear at ang kanyang mga magulang para magsaya. Gayunpaman, sa kalagitnaan, nawala si Tear. Ang ina ni Draco at Tear, si Lydia Alroy, ay parang mga langgam na nagliliyab. Sa huli, natagpuan nila si Tear sa malapit na istasyon ng pulisya. Pagkatapos noon, sinadya ni Draco na bumili ng SIM card at ginawang kabisaduhin si Tear ng numero. Sinabi niya na ang numerong ito ay para kay Tear lamang. Kung sakaling maligaw muli si Tear sa susunod, gusto niyang mahanap agad ni Tear ang pulis at sabihing tawagan ang ibinigay na numero. Hahanapin siya ng kanyang ama sa pinakamaikling panahon. Kaya naman, malalim na nakatanim sa utak ni Tear ang numero ng teleponong ito. Lumipas man ang 10 taon, naaalala pa rin niya ang numerong ito. Gayunpaman, hindi niya ito tinawag kailanman. Kabanata 984. Magkasama ang ama at anak. Ngayon, tumatawag siya sa numerong iyon. Hindi niya inaasahan na itatago pa rin ni Draco ang numerong ito. All these years, hindi lang hinintay ni Draco na tawagan siya ni Tear. Gabi-gabi bago siya matulog, tinitingnan niya ang phone gamit ang SIM card na iyon at gabi-gabi siyang nag-charge. Dahil iyon sa takot niya na baka isang araw, kung tatawagan siya ni Tear, hindi niya ito masasagot. Gayunpaman, naghintay si Draco ng 10 taon, ngunit hindi tumunog ang telepono kahit isang beses. Gayunpaman, sa sandaling ito, sa wakas ay nagring ang telepono. Si Tear lang ang tatawag sa numerong ito. Nakakonekta ang tawag. Parehong hawak ng mag-ama ang kanilang mga telepono ngunit natahimik ng ilang sandali dahil hindi nila alam kung ano ang sasabihin sa isa't isa. Halos kalahating minuto pa ang awkwardness, sa wakas, nagsalita na rin si Tear. "Libre ka ba? Magkita tayo." Hindi inaasahan ni Draco na aayain siya ni Tear. Agad siyang tumango at sinabing, "Okay. Alright, where?" "I'll come to you." "Ang lumang lugar," sabi ni Tear. "Paborito nating restaurant noong bata pa ako." "Okay, okay, okay." Pagkatapos noon, wala na silang ibang masabi. Ibinaba ni Tear ang telepono, nag-impake ng ilang pangunahing gamit, at umalis. "Boss, saan ka pupunta?" Agad namang lumapit si Drishit nang makitang paalis na si Tear. "Out to deal with some stuff," sagot ni Tear, "you don't have to follow me." Pagkatapos nito, mag-isa si Tear ng kotse at nagmaneho papunta sa lumang bayan ng Ormer City. Ang lumang bayan na ito sa Ormer City ay malapit sa Pine River. Mahigit 20 taon na ang nakalipas, ang lugar na ito ay itinuturing na puso ng Ormer City. Mayroon itong higanteng pier, at palaging may mga barko mula sa ibang bansa na dumaan. Noon, ito ang pinakaabalang lugar ng Ormer City. Gayunpaman, dahil sa bagong geographical na pag-unlad, ang lugar na ito ay hindi na pangunahing atraksyon ng Ormer City. Kasabay ng pag-unlad patungo sa timog, ang lugar na ito ay unti-unting lumala. Makalipas ang 20 taon, ang lugar na ito ay ganoon pa rin ang hitsura. Umagal pa rin ang Pine River. Ang pagkakaiba lang ay kakaunti ang mga barko sa pier. Mas kaunti na rin ang mga bisita sa pier ngayon. Ang dating puso ng lungsod ay naging matandang bayan na. Noong bata pa siya, palaging hinihiling ni Tear sa kanyang mga magulang na dalhin siya sa pier para maglaro. "May beach dito." Nagustuhan ng mga bata ang beach. Pagkatapos maglaro, pumunta silang tatlo sa isang maliit na restaurant malapit sa pier para kumain. Walang pangalan ang restaurant. Hindi rin ito mukhang magarbo. Gayunpaman, ang restaurant ay may lumang signboard. Tila, ang restoran na ito ay binuksan mula nang ipanganak ang bansa. Noon, ang restaurant na ito ang paboritong restaurant ni Tear at ng kanyang pamilya. Ngayon, mahigit 20 taon na ang lumipas, bukas pa rin ang restaurant. Ang pagkakaiba ay nagretiro na ang matandang may-ari at ipinasa ang restaurant sa kanyang mga apo. Ipinarode ni Tear ang kanyang sasakyan sa isang open area na puno ng mga damo malapit sa pier. Pagkatapos ay lumabas siya ng sasakyan. Sa di kalayuan ay ang dalampasigan na nilalaro niya noong bata pa siya. Nakatayo si Draco malapit sa dalampasigan at nakatingin sa mabilis na pag-agos ng Pine River. Mag-isang dumating si Draco, orihinal na gustong sumama ni Raiden dahil nag-aalala siya sa kaligtasan ni Draco.
Gayunpaman, sa huli, tumanggi si Draco na sumama sa kanya si Raiden. Nandito siya para makipagkita sa anak niya. Kung kailangan pa niyang dalhin ang follower niya, hindi sinsero. Lumapit si Tyr kay Draco. Nakabenda pa ang ulo ni Draco. Hindi alam ni Tyr kung bakit, pero gusto niyang matawa nang makita niya si Draco sa kalagayan niya ngayon. Ngunit, nagawa niyang hawakan ito sa huli. Nandito ka. Lumingon si Draco kay Tyr at sinabing, mukhang naaalala mo pa ang lugar na ito. Siyempre, ginagawa ko. Napatingin din si Tyr sa Pine River sa di kalayuan. Palagi kaming pumupunta dito noong bata pa ako. Siguradong mabilis ang takbo ng oras. Napabuntong hininga si Draco. Sa isang kisap mata, 20 taon na ang lumipas. Parang kahapon lang nangyari ang lahat. Naglakad si Draco papunta sa dalampasigan at yumuko, kumuha siya ng isang dakot ng buhangin at sinabing, noong bata ka, mahilig kang pumunta rito at maglaro ng buhangin. Sinabi mo pa na gusto mong magtayo ng kastilyo na may buhangin. Gayunpaman, sa tuwing darating ka at magtatayo ng kastilyo, papasok ang tubig ng ilog at sisirain ito bago mo pa ito matapos. Dati kang umiiyak at kinukulit ako na magtayo ng mga sandcastle kasama mo. Iyon ang dahilan kung bakit ako maglupusay at magtatayo ng kastilyo kasama mo. Ang iyong ina ay palaging tumatawa sa aming dalawa at nagtatanong kung bakit hindi namin itatayo ang kastilyo ng mas malayo sa ilog. Habang inaalala ni Draco ang alaalang iyon, nakita niya ang mapanglo na tingin sa kanyang mga mata. Tama, bakit hindi mo itinayo ang kastilyo? Ngunit, maaaring hindi masyadong masaya kung ginawa natin ito ng masyadong malayo. Bumagsak ang mga alon sa dalampasigan, sinira ang istruktura ng buhangin na itinayo ni Draco. Parang napakaisa niya. Napabuntong hininga si Tyr at sinabing, ilang taon ka na? Bakit naglalaro ka pa ng buhangin? Ang hinaing ni Tyr ay hindi katulad ng sa mga pelikula. Ito ay katotohanan. Kaya, si Tyr ay hindi kumilos tulad ng kung paano ang mga artista sa pelikula ay mag-squat down upang makipaglaro kay Draco, at pagkatapos ay silang dalawa ay magkasundo. Kahit na wala silang Tyr at Draco nitong mga taon, ang kanyang pagpapakita ng kahinaan ay nagpasama kay Tyr. Dapat gutom ka na. Tumayo si Draco at sinabing, old place, let's eat. Naglakad silang dalawa papunta sa restaurant malapit sa pier. Pagkatapos ay umorder sila ng karne ng baboy, tinadtad na talong, at singaw na isda. Ito ang 3 ulam na nagustuhan ni Tyr at ng kanyang pamilya noong bata pa siya. Mahilig silang 3 sa mga pagkain galing sa restaurant na ito. Mabilis lang dumating ang mga pinggan. Ito ay nasa magandang bahagi pa rin. Gayunpaman, nagbago ang lasa. Ang baboy ay hindi kasing tamis ng dati, ang mga talong ay hindi kasing sariwa, at ang isda ay mas maanghang kaysa dati. Kinuha ni Tyr ang kanyang mga kubyertos. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang piraso ng isda at inilagay sa kanyang bibig. Ngumiti si Draco at sinabing, dahan-dahan ka nang kumain. Naaalala mo ba noong bata ka, mahilig ka sa steamed fish ng restaurant na ito? Minsan na kumain ka ng napakabilis at may mga tinik ng isda na nakabara sa iyong lalamunan. Kailangang bigyan ka ng may-ari ng isang buong bote ng suka bago mo nagawang lunukan ang buto. Talaga. Ibinaba ni Tyr ang chopsticks niya, matagal nang nangyari ang ilang bagay. Nakalimutan ko na. Actually, hindi nakakalimutan ni Tyr ang pangyayaring iyon. Kaya lang ayaw niyang maupo dito at kausapin si Draco tungkol sa mga ito. Nagbago na ang panahon ngayon. Kung ang mga tinik ng isda ay makabara sa iyong lalamunan, hindi uobra ang suka. Kailangan mong pumunta sa ospital. Kabanata 985. Pagguhit ng some blood. Para bang ikinalungkot ni Tyr ang mga pagbabagong nangyari sa paglipas ng panahon. Ang lahat ay naging mas komplikado ngayon. Ito ay hindi kasing simple ng 20 taon na ang nakalipas. Parang may pinapahiwatig siya sa mga salitang iyon. Gayunpaman, walang nakakaalam kung ano ang nais niyang ipahayag. Meron ding mga fake sons, diba? Inangat ni Tyr ang ulo niya at tumingin kay Draco na may kakaibang ekspresyon habang nagtatanong. Kumunot ang noo ni Draco at sinabing, Tyr, what do you mean? Wala lang. I was saying that randomly. Hindi sinabi sa kanya ni Tyr ang resulta ng DNA patungkol sa kanya at kay Kirin dahil hindi pa ito ang oras. Kung gusto niya ng showdown, kailangan pa niyang malaman kung sino ang totoong anak ni Draco sa pagitan nila ni Kirin. Tyr, alam kong galit ka sa akin. I'm sorry din.
Kumuha ng pagkain si Draco, inilagay ito sa plato ni Tyr, at sinabing, "Ngayon, napakasaya ko na tinawag mo ako sa iyong pagkukusa para yayain akong lumabas. Hindi ko ito pinangarap. Hindi mo kailangang maging ganito kasaya." Sabi ni Tyr, "Ang dahilan kung bakit kita tinawagan ay hindi tulad ng iniisip mo. Hindi ako pumunta dito para makipag-usap at mag-reminisce. Naiintindihan ko." Tumango si Draco at sinabing, "May mga sama ng loob na mahirap lutisin matapos itong mabuo sa puso. Gayunpaman, gusto kong itanong, ano ang gusto mong gawin ko para marinig mong tinawag mo akong tatay minsan?" Hehe. Tumawa si Tyr. Kinuha niya ang armor dagger at inilagay sa mesa. Nagulat si Draco. Parang may naintindihan siya. "Kung gusto mong tulungan ka ng buhay ko na gumaan ang pakiramdam mo, handa akong gawin ito." Agad namang kinuha ni Draco ang armor dagger nang walang pag-aalinlangan at sinaksak ito sa kanyang dibdib. "Anong ginagawa mo?" Mabilis ang mga mata at kamay ni Tyr. Agad niyang hinawakan ang wrist ni Draco. "Ano ang sinusubukan mong gawin?" Ngumiti si Draco ng malungkot at walang magawa. "I'm sorry, ito lang ang kaya kong ibigay sa'yo." Malakas si Draco. Kahit na hinawakan ni Tyr ang kanyang palso, maaari niyang ipagpatuloy ang pagtulak ng armor dagger sa kanyang dibdib. Hindi siya nagbibiro. Kung hindi siya pinigilan ni Tyr, baka saksakin talaga ni Draco ang sarili hanggang mamatay sa harap ni Tyr. Pagod na si Draco. Dahil ang lahat ay naging ganito, hindi niya alam kung paano linisin ang kalat na ito. Nakatali ang magkabilang gilid ng kanyang mga kamay. Kahit sa ang panig, si Draco ang higit na naghihirap. Hindi man lang mapipikit ni Draco kung mamamatay siya ngayon. "Hindi ko sinasadya ito." Hinawakan ni Tyr ang armor dagger mula sa mga kamay ni Draco. Isang maliit na hiwa ang ginawa niya sa braso ni Draco nang maalis niya ang punyal. Napakatalas ng armor dagger. Hindi man ito nakadikit sa karne ni Draco, may lumabas na butas sa braso ni Draco, at tumalsik ang sariwang dugo. Kumunat ang noo ni Draco. Gusto mong gamitin ang pinsalang ito kapalit ng saksak sa dibdib. Sa sobrang bilis, tumigil si Draco sa pagsimangot. Akala niya napatawad na siya ni Tyr. "Tyr, I know you are not someone who don't care about your family. If you want, I can go back and convince your lola." She is just confused at the moment. Hindi narinig ni Tyr ang sinabi ni Draco. Kumuha siya ng baso sa malapit at kumuha ng sariwang dugo mula sa mga braso ni Draco. Natarante si Draco. Napakabilis, nakuha ni Tyr ang dugong gusto niya. Inilabas niya ang isang box na naglalaman ng syringe. Pagkatapos ay ginamit niya ang syringe upang ilipat ang dugo dito at ibalik ito sa kahon. Hindi maintindihan ni Draco kung ano ang ginagawa ni Tyr. Tanong niya, "Tyr, anong ginagawa mo?" Kumuha ng tissue si Tyr at tinulungan si Draco na punasan ang dugo sa braso niya. Kumuha siya ng malinis na benda at tinulungan si Draco na balutin ang braso niya. Ang lahat ay inihanda ni Tyr noon pa man. Ang layunin niya na makilala si Draco ay para dito. Nang matapos ay hindi na tumuloy si Tyr para kumain. Tumayo siya, tumalikod, at handa nang umalis. "Saan ka pupunta?" tanong ni Draco. "Sa bahay," sagot ni Tyr. "Nabayaran ko na ang bill. Pagkatapos mong kumain, bumalik ka na." Lalong naguluhan si Draco. Gusto ni Tyr na makipagkita sa kanya hindi para buksan ang kanyang puso kundi para kunin ang kanyang dugo. Ano ba talaga ang pinaplano niya? "Tyr, what are you trying to do?" Draco stood up and asked. "Sa tamang panahon, sasabihin ko sa iyo." Umalis si Tyr sa restaurant at bumulong, "I want to know if Tyr Summers, is really your son." Hindi na hinabol ni Draco si Tyr nang makita niya itong naglalakad palayo. Habang nililibot niya ang paligid, nagsimula siyang mag-isip tungkol sa nakaraan. Sa hindi sinasadya, napuno na ng luha si Draco. Pagkabalik, pumunta agad si Tyr sa ospital at ipinasa sa mga doktor ang blood sample ni Draco. Sabay kuha din ng dugo niya. Ang paghahambing ng DNA ay hindi magtatagal. Ang mga resulta ay lalabas sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Kaya pagkatapos ng 3 araw, malalaman ni Tyr kung ano ang nangyayari. Sa huli, ang magiging sagot ay kung siya ay anak ni Draco o si Kirin ay hindi anak ni Draco. Kasabay nito, sa hilaga ng Drawford Province. Sa isang mataas na bundok sa Drawford Province, sa mga bundok ay isang kanyan. Hindi ganoon kalalim ang kanyan. Iba't ibang halaman ang tumubo sa gilid. Kung ang isa ay lalakad sa kanyan, ang isa ay makakahanap ng isang kuweba. Ang hilagang puno ay kalat-kalat.
Minsan ay nakakakita si Tyr ng ilang mga halaman. Gayunpaman, sa sandaling ito ay taglamig, ang buong bundok ay naging dilaw. Bagamat ang lupaing ito ay puno ng halaman, hindi ito mukhang isang kapaligiran sa hilaga ngunit wala sa timog. Sa damuhan ay may maliit na ilog. Malinaw ang ilog, lumalangoy ang mga isda sa ilog. Sa tabi ng ilog ay isang maliit na kagubatan. Sa kagubatan ay may maliit na kubo na gawa sa kahoy na tila sinaunang panahon. Sa sandaling ito, sa isang malaking puno sa harap ng kubo ng wooden ay nakaupo ang isang matandang nasa edad na 60. May puting tela siyang nakatikip sa kanyang mga mata. May mahabang espada sa pagitan ng kanyang mga hita. Ito ay isang normal na mukhang longsword. Ito ay isang braso na may lapad na kalahating daliri. Mukha itong hindi kapansin-pansin. Umihip ang hangin, at ang ilan sa mga dahon ay nahulog sa katawan ng matanda, habang ang ilan ay nahulog sa lupa sa tabi niya. Maliban doon, mahaba ang buhok ng matanda. Nakasuklay ito sa likod at halos umabot na sa bewang niya. Para bang ilang taon na siyang naghihintay dito, someone or something, at hindi nagpagupit. Kabanata 986. Excalibur Willow. Ano man iyon, ang matandang ito ay nagbigay ng sinaunang pakiramdam. Para siyang eskrimador noong unang panahon. Parang binaliktad ang panahon sa nakaraan. Lumalakas ang hangin. Nagsimulang kumaluskos ang mga dahon sa itaas niya, at mas maraming dahon ang nahulog mula sa itaas. Sa sandaling ito sa kanyan, may ilang mga tao sa mga kabayo na tumatakbo. Ang mga taong ito ay tila malakas na figure. Nasa kamay nila ang lahat ng uri ng armas. Sa pagdaan nila sa kanyan at pagtalon sa ilog, sa wakas ay nakarating sila sa harap ng bakuran. Swoosh! Isang dart ang lumipad sa hangin. Ito ay kasing bilis ng isang bala. Ang dulo ng dart ay kumikinang ng maliwanag at dumiretso sa pagitan ng mga kilay ng matanda. Gayunpaman, hindi man lang nakalapit sa 3 metro ang dart bago biglang hinugot ng matanda ang kanyang espada gamit ang malakas na swoosh. Hinarang ng matandang lalaki ang dart gamit ang longsword nang tumama ang dart sa longsword, na nagdulot ng ilang sparks. Nahulog ang dart sa lupa habang ang matanda ay tumayo na may hawak na espada. Sino nandyan? Excalibur Willow, nahanap na rin kita. 8 figure ang lumitaw sa kanyang harapan. May mga lalaki at babae. Ang pinakamatandang tao ay mahigit 70 taong gulang, habang ang pinakabata ay mga 17 hanggang 18 taong gulang. Bawat isa sa kanila ay may hawak na armas. Napuno sila ng bloodlust. Ang matandang ito pala na may espada at mapuputing mata ay si Excalibur Willow. Siya ang kilalang pamilya sa Hilaga, ang numero 1 manlalaban ng pamilya Willow. Ang nag-iisang Excalibur Willow sa Hilagang Lupain. Ilang taon na ang nakalilipas, nag-practice ka ng espada at naglibot sa pagpatay sa hindi mabilang na mga mandirigma. Naging masama ka gamit ang iyong espada. Kami ang mga kaibigan at pamilya ng mga taong pinatay mo noon. Excalibur Willow, ngayon ang araw na aalis ka sa lugar na ito at pati na rin ang araw ng iyong kamatayan. Sa Celestial Empire, bawat manlalaban ay may ilan siyang nakaaway. Bilang isang martial arts practitioner, kung gusto niyang makuha ang kanyang lakas at dalhin ito sa bagong taas, kailangan niyang sumabak sa hindi mabilang na mga laban upang makakuha ng kapangyarihan. Sa bawat laban, may mga namamatay. Sa makatuwid, ang mga mandirigma na tulad niya ay malamang na nagkaroon. Hindi mabilang na mga kaaway. Sa huling pagkakataon nang lumabas si Sachin sa pagoda, nakaakit siya ng maraming enemy mula sa lahat ng panig. Mula nang lumitaw si Excalibur pagkatapos ng 5 taon, marami na rin siyang naakit na mga kaaway. Excalibur Willow, mamatay ka. Tinalakay ng 8 sa kanila si Excalibur sa parehong oras. Sila ay kasing bilis ng kidlat. Bawat isa sa kanila ay isang first class na manlalaban. Nagsasalpukan ang mga blades. Ang mga dahon ay lumilipad sa paligid. Ang lugar ay nasa ganap na kaguluhan. Pinagpag ni Excalibur ang kanyang espada. Sa isang iglap, naging siya ay isang malabo. Ang talam ng espada ay ethereal. Lumipad ito sa paligid. Isang slash, at isa pang slash. May kabuuang 8 laslas at 8 tumalsik ng dugo. Para bang ang oras ay nagyelo sa sandaling ito, at ang 8 figure ay nagyelo sa lugar. Pumalik si Excalibur sa kanyang orihinal na posisyon at sinaklob ang kanyang espada ng malakas na kumulato. Sabay-sabay na bumagsak sa lupa ang 8 figure. Ang pangalawang Excalibur ng Northern, syempre, ay maaaring pumatay sa isang slash. Ang mga lumilipad na dahon ay nahulog sa mga bangkay. Walang mga paggalaw.
Sa sandaling ito, sa labas ng canyon, isang hanay ng mga mamahaling dekuryenteng sasakyan ang dumating at huminto sa labas ng canyon. Isang grupo ng mga tao ang lumabas sa mga sasakyan. Lahat sila ay nakasuot ng suit at may dominanteng aura. Magkamukha ang dalawang leading man. Pareho silang nasa 50s. Ang isa sa kanila ay tinawag na Finley Willow, ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Willow. Ang isa ay tinawag na Draken Willow, ang pangalawang pinuno ng pamilya Willow. Sa likod nila ay isang grupo ng mga mandirigma ng pamilya ng Willow. Nagkataon, nandoon din si Twilight Crow, na nagbigay ng sulat kay Lyra, at Hote mula sa Ate Palace. Mabilis silang dumaan sa canyon at nakarating sa kinaroroonan ng Excalibur. Nang makita nila ang 8 bangkay, natigilan sila. Ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Willow, si Finley Willow, ay binabati si third uncle sa paglabas sa pagkakahiwalay. Ang pangalawang pinuno ng pamilya Willow, si Draken Willow, ay binabati si third uncle sa paglabas sa pagkakahiwalay. Congratulations, Senior Excalibur, sa pagpunta mo sa isolation. Lumuhad ang lahat para batiin siya, maging ang pinuno ng pamilya Willow. Inilagay ni Excalibur ang espada sa likod niya at lumabas. Nasaan si Finley? Agad namang sumagot si Finley, third uncle, I am here. With a keen sense of hearing, Excalibur lifted Finley to his feet. I am happy that you came to escort me out of isolation. Quickly get up. Salamat, third uncle. Pinayagan lang ni Excalibur na tumayo si Finley. Hindi niya pinansin si Draken at ang iba pa. Dahil sa pagkilos na ito, napasimangot si Draken. Ang pamilya Willow ay hindi pata sa loob ng ilang taon. Ang pamilya Willow ay itinatag ng ama ni na Draken at Finley na si Kenny Willow, at sa tulong ni Excalibur, sila ang naging numero 1 pinakakilalang pamilya sa Hilaga. Pagkatapos noon, nagkaroon ng cancer si Kenny at namatay. Naiwan siya sa 2 anak na lalaki, sina Draken at Finley. Si Finley ay may dalisay na puso. Gayunpaman, ang kanyang mga nagawa ay hindi pambihira. Samantala, si Draken ay tahimik at nakalaan. Gayunpaman, siya ay matalino at namumukod tangi sa martial arts. Matapos pumanaw si Kenny, ang pamilyang Willow ay namana ng 2 ito. Ayon sa mga patakaran, ang pamilya Willow ay dapat na opisyal na minana ni Finley. Gayunpaman, naisip ni Draken na ang kanyang kapatid ay masyadong katamtaman at hindi angkop na magmana ng pamilya. Gayunpaman, pagkatapos na lumipas si Kenny, nasa paligid pa rin si Excalibur. Noon pa man ay gusto ni Excalibur ang dalisay na puso na si Finley ngunit hindi niya gusto ang baluktot na Draken. Sa makatuwid, sa ilalim ng tulong ni Excalibur, minana ni Finley ang upuan ng ulo ng pamilya Willow nang walang anumang problema. Gayunpaman, sa lahat ng mga taon na ito, si Draken ay hindi nasisiyahan sa buong bagay. Ngunit naroon si Excalibur upang suportahan si Finley, kaya wala siyang magawa. Third uncle, mata mo. Nadurog ang puso ni Finley nang mapansin niyang may puting ambon ang mga mata ni Excalibur. Sumagot si Excalibur, 5 taon na ang nakalipas, nagkaroon ako ng labanan sa tuktok ng bundok. Natalo ako sa kanya. I then went home to train harder. Gayunpaman, wala akong mahanap na paraan upang mapabuti. Hanggang isang araw, may lumipad na paniki sa aking kinaroroonan. Kahit bulag ang paniki, nahuhuli pa rin ito ang kanyang biktima sa bilis at katumpakan. Kaya nagkaroon ako ng kaliwanagan. Tinisira ko ang aking mga mata at buong puso kong pinag-aralan ang kendo. Dahil sa aking kaliwanagan pagkatapos ng 5 taon na ito, hindi na ako muling magpapatalo gaya ng ginawa ko noong nakaraang 5 taon. Nagulat ang lahat. Bawat isa sa kanila ay sobrang mandirigma at may malaking pagnanais na dagdagan ang kanilang lakas. Gayunpaman, gaano man kalaki ang pagnanais nila, hindi sila magiging kasing sukdulan ng Excalibur na sirain ang kanilang mga mata para lamang mapabuti ang kanilang sarili. Mental retard. Tuway ni Draken kay Excalibur sa puso niya. Sa sandaling ito, biglang tumayo si Excalibur sa kanyang harapan. Draken. Oo. Pangatlong tiyo. Nagulat si Draken. Agad niyang sinagot. All these years? When I wasn't around, nakikipag-away ka ba sa kuya mo? Kabanata 987. Paglipol ng pamilya Kirkman. Sa sobrang takot ni Draken Willow ay naramdaman niya ang malakas na panginginig na dumaloy sa kanyang gulugod. Kinakabahang sagot niya, Third uncle, I. How dare I? Draken continued. Tama ka, likas akong impulsive at extreme. Hindi ako angkop na kandidato para sa posisyon ng pinuno ng pamilya Willow.
Sa nakalipas na ilang taon, umunlad ang aming pamilya sa ilalim ng pamamahala ni Kuya. Naniniwala ako hanggat matatalo ng ikatlong tiyuhin si Sean Yarn sa pagkakataong ito, malalampasan natin ang pamilya Summers sa reputasyon. Ang pamilyang Willow ay uusad bilang pinakamakapangyarihang pamilya sa Hilaga. Eksakto. Pinayagan ni Excalibur Willow na tumayo si Draken. Sabi niya, magkadugo kayo. Hindi mahalaga kung sino ang kukuha ng posisyon ng padre de pamilya. Hindi na kailangang mag-away patungkol dito dahil ang lakas ay nasa pagkakaisa. Tama si third uncle, nagmamadaling tumango si Draken. Tapos, sabi niya, third uncle, nakahanda na ang mga sasakyan sa labas. Pwede ka na naming iuwi ngayon. Mabuti. Tinundan ng grupo ng mga tao si Excalibur habang sabay silang naglalakad palabas ng kanyan. Pagkatapos noon, sumakay sila sa hilera ng mga mag-agarang sasakyan. Gayunpaman, hindi pinahintulutan ni Excalibur ang mga sasakyang ito na pumunta sa tirahan ng pamilya Willow. Sa halip, pinahatid niya siya sa isang lungsod sa kanlurang bahagi ng Drawford Province. Sa oras na ito, sa loob ng isang marangyang pinalamutian na lalaki sa edad na 50 taong gulang ay tinatangkilik ang kanyang tsaa. Maya-maya lang, umalangaw-ngaw ang boom mula sa labas ng manor. Agad na napakunot ang noo ng lalaki nang ang isang malaking pagyanig ay nagdulot ng mga alon sa tsaa sa kanyang mga kamay. Sumigaw ang lalaki, lingkod. Kaagad, maraming malalaking lalaking nakasuot ng itim ang sumugod mula sa labas. Anong nangyayari sa labas? Tanong ng lalaki. Ang isa sa mga lalaking nakasuot ng itim ay sumagot, Guro, hindi kami sigurado, ngunit may hiniling akong pumunta at tingnan ito. Tumayo ang lalaki at mabilis na naglakad papunta sa direksyon ng pinto. Sa sandaling iyon, may isa na namang malungkot na hiyaw na nagmumula sa direksyon. Sa gate, sinundan ni Excalibur sina Draken at Finley Willow habang naglalakad sila papasok ng bahay. Pinabantayan ni Nahote at Twilight Crow ang kanilang paligid at patuloy na tumatama sa lahat ng direksyon. Ang sino mang maglakas loob na humarap upang pigilan sila ay mamamatay o mapipinsala. Finley at Draken, anong gusto mong gawin sa akin? Nang makita ng lalaki ang nangyari, galit na galit siya. Ang pamilya Willow ay nagdala ng napakaraming tao ng tahasan at pinatay ang mga tao sa loob ng kanyang tahanan. Ang sino mang nasa kanyang sapatos ay magagalit din. Kasabay ng malakas na sigaw ng lalaki, isang pulutong ng mga tao ang sumugod at pinalibutan ang gusali, at marami sa kanila ang may hawak na baril sa kanilang mga kamay. Hindi ikaw si Victor Kirkman. Si Excalibur, na naglalakad sa unahan, ay biglang huminto sa kanyang landas. Nakilala niya ang pagkakakilanlan ng lalaki sa pamamagitan ng kanyang boses. Ang ari-arian na ito ay ang manor ng pamilya Kirkman. Dati, isa si Victor Kirkman sa pamilya ng Three Kings of Summers. Bago ito, ipinadala ng pamilya Summers ang 5 magiting na general sa Con City at hinahanap si Tyr Summers para guluhin siya. Bilang isang resulta, ang kanilang pag-uugali ay nagpagalit kay Tyr, na naging dahilan upang patayin niya ang kanyang daan patungo sa Hilaga at pinatay si Victor, isa sa 3 hari ng pamilyang Summers. Pagkamatay ni Victor, tinulungan sila ng pamilya Summers na muling magtatag ng bagong hari. Pagkatapos, ang kapatid ni Victor, si Maddox Kirkman, ay kinuha ang kanyang posisyon bilang isa sa 3 hari. Medyo tragic ang kwento ng pamilya Kirkman. 5 taon na ang nakakaraan, nagkaroon ng tunggalian sa pagitan ni Sean at Excalibur. Ang labanang iyon ay halos kumakatawan sa katayuan at kapalaran ng mga pamilyang Willow at Summer sa Hilaga. Nang maglaon, nang matalo ang Excalibur kay Sean, pinangunahan nito ang pamilya Willow sa pagbagsak nito. Pagkatapos nito, ipinadala ng pamilya Summers ang isa sa mga hari sa Drawford Province. Noon, ambisyoso ang pamilyang Summers. Nagkaroon pa ito ng ideya na ang pamilyang Kirkman ang kumuha sa probinsya at sakupin ang teritoryo ng pamilya Willow. Sa kabutihang palad, kapwa sina Finley at Draken mula sa pamilya Willow ay hindi eksaktong walang kakayahan. Hindi nila hinayaan ang magsasaka na ito ng King of the Summers na samantalahin ang kanilang pamilya. Sa huli, ang pamilya Willow ay nanatiling numero 1 pinakamalaking pamilya sa Drawford Province. Sa kabaligtaran, ang pamilya Kirkman ay napilitang nagpugad sa lungsod at hindi masyadong nakamit. Kahit na ang pamilyang Kirkman ay hindi nagawang labanan ang pamilyang Willow, ang pamilyang Willow ay hindi nagawang itaboy ang kaaway nito palabas ng Drawford Province sa mga nakaraang taon din. Matapos patayin ni Tyr si Victor Kirkman at 3 magkakapatid na Harker, ang pamilya Kirkman ay dumanas ng matinding pagkawasak.
Bagamat tinulungan sila ng pamilyang Summers na magtatag ng bagong hari at nagtipon ng maraming mandirigma upang bantayan ang pamilya Kirkman, nabigo pa rin ang mga miyembro ng pamilya nito na ibalik ang pamilya sa dating kaluwalhatian nito. At ngayon, ang pinakamalakas na manlalaban ng pamilya Willow, si Excalibur, ay lumabas sa kanyang pag-iisa. Ano ang gusto niya mula sa direktang pagpasok sa pamilya Kirkman? Isang masamang premonition ang bumalot sa buong katawan ni Madoc. Ikaw si Excalibur. Nakilala agad ni Madoc si Excalibur. Ang kanyang tono ay malinaw na puno ng mga bakas ng takot. Tanong niya, Excalibur, ano ang gusto mong gawin? Hinawakan ni Excalibur ang kanyang bakal na espada gamit ang kanyang kamay at dahan-dahang hinugot ito mula sa kaluban. Noon, bago ako, si Excalibur Willow, ay pumasok sa pag-iisa, sinabi ko sa pamilyang Kirkman na ang Drawford Province ay teritoryo ng aking pamilya Willow. Kung gusto mong magugat dito, kailangan mong makatiis ng isang slash ng aking espada. Ano? Laking gulat ni Madoc na parang tinamaan ng kidlat. Tuloy-tuloy siyang umatras at nagbabala, Excalibur, you better don't mess around. Isa ako sa Three Kings of the Summers family ngayon. If you dare to touch my family, the Summers family will never spare you. Swoosh! Gayunpaman, hindi tumugon si Excalibur sa banta ng Madoc. Ang kanyang bakal na espada ay nakasabit, at siya ay dumiretso kay Madoc gamit ang kanyang espada. Pagilan mo siya. Sigaw ni Madoc habang tuloy-tuloy na umatras. Ang isang malaking bilang ng mga mandirigma ay dumating mula sa lahat ng panig at pinalibutan ang Excalibur. Samantala, itinutok pa ng maraming mga mandirigma ang kanilang mga baril kay Excalibur at sa kanyang mga tauhan. Patayin ang pamilya Kirkman. Bago magkaroon ng pagkakataon si Finley na gumawa ng desisyon, si Draken, na nasa gilid, ay nagbigay ng kanyang utos sa spur of the moment. Minsan, talagang mas mapagpasyahan si Draken kaysa kay Finley. Ang kanyang estilo ay walang awa at walang awa kapag kailangan niyang gawin ang mga bagay-bagay. Kasabay ng utos ni Draken ay agad na umaksyon si Twilight Crow at Hotei sa kanyang likuran. Nang magsimula na silang umatake, sinundan ito ng patayan. Si Excalibur, sa kabilang banda, ay pinitik ang bakal na espada sa kanyang kamay. Sa bawat pag-indayog ng kanyang espada, isang mandirigma ng pamilyang Kirkman ang ipinadala sa kanyang kamatayan sa pamamagitan ng espada. Ang bawat hampas niya ay isang nakamamatay na tulak. Talagang hindi na kailangan ng pangalawang tulak. Ang buong Kirkman ay mahinang sumisigaw, at ang mga tunog ng mga taong pinapatay ay naririnig sa lahat ng dako. Sunod-sunod na bumagsak ang mga mandirigma ng pamilyang Kirkman sa lupa. Tumagal lamang ng ilang minuto para mapuno ng mga bangkay ang sahig ng may mga dugo. Bago ang mga mandirigmang iyon na may mga baril ay nakakakuha ng gatilyo, ang kanilang buhay ay tinapos na ni Hotei at ng kanyang mga kapantay. Hindi nagtagal, unti-unting hamupa ang sigawan at pamatay sa paligid. Napaupo si Madoc sa lupa na basang-basa ang ulo sa pawis. He muttered, Excalibur, spare me. Please spare my life. I am begging you. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo, aalis agad ang pamilya Kirkman sa Drawford Province, o kaya naman ay samahan pa natin ang pamilya Willow mo. Please, huwag lang. Swoosh! Pumaba ang espada, at ang dugo ay bumulwak hanggang 10 talampakan sa hangin. Tinundan ito ng paggulong ng ulo ni Madoc sa lupa. Yumuko si Excalibur at tinukoy ang lokasyon ng ulo sa sahig gamit ang kanyang matalas na pandinig. Pagkatapos, dinampot niya iyon gamit ang kanyang kamay. Sean, natalo ako sa tunggalian mo 5 taon na ang nakakaraan. Ngayon, gusto kong magkaroon ng isa pang tunggalian sa iyo. Isaalang-alang ang ulo na ito bilang regalo mula sa akin, Excalibur Willow. Kabanata 988. Ang galit ng pamilyang Summers. Nang hapong iyon, ang pamilya Kirkman, isa sa 3 hari ng pamilyang Summers na nakatalaga sa Drawford Province, ay nalipol. Magdamag, lahat ng negosyo ng pamilya Kirkman sa probinsya ay pinag-usapan ng pamilya Willow. Isang gabi lang bago tuluyang nalipol ang pamilya Kirkman. Sa Ormer City, sa Sumimers Manor. Nang malaman ni Draco Summers ang balita, nakaramdam siya ng goosebumps sa buong katawan niya, at bahagyang nanginginig siya sa gulat. Si Raiden Black, na nakatayo sa tabi niya, ay patuloy na humihinga ng malamig na hangin din. Pagkatapos ay sinabi niya, ang pamilya Willow ay winasak ang isa sa mga hari ng ating pamilya Summers tulad ng isang piraso ng cake. Guro, ano ang susunod na gagawin ng ating pamilyang Summers? Ang balita ng insidenteng ito ay kumalat na parang apoy sa hilaga.
Ang pamilyang Willow na iyon ay ganap na lumampas sa mga patakaran at sinalakay ang Kirkman ng mahina. Ang kanilang pag-uugali ay lumabag sa mga hangganan ng ating pamilyang Summers. Ang gayong pag-uugali ng pamilyang Willow ay parang minamaliit nila ang pamilyang Summers. Bilang pinuno ng pamilyang Summers, dapat na pumasok si Draco upang ayusin ang usapin at humingi ng hustisya para sa pamilya Kirkman. Gayunpaman, kahit na si Draco ang pinuno ng pamilyang Summers sa pangalan, ang kanyang kapangyarihan sa loob ng pamilya ay napakahina. Siya ay medyo walang kapangyarihan upang pangasiwaan ang mahahalagang bagay na nangyari sa loob ng pamilya. Handa akong bigyan ng hustisya ang pamilya Kirkman, ngunit hindi sumasalamin sa aking kakayahan ang aking ambisyon. Bumantong hininga si Draco at sinabing, Excalibur, Willow is out of the seclusion. Ang pagpuksa sa pamilyang Kirkman ay ang kanyang hudyat sa aming pamilya Summers na he's back. Speaking of Excalibur, medyo naging solemn na din ang mukha ni Raiden. 5 taon na ang nakalilipas, nagduel sina Excalibur at Sean Yarn sa Dragon King Mountain. Sa bandang huli, natalo siya kay Sean ng kaunti. Ngayong bumalik siya pagkatapos ng 5 taon ng may sensinang pagsasanay, natatakot ako na imbitahan niya si Sean sa isa pang laban. Ang labanan na ito ay hindi pa nagsisimula, ngunit ang Excalibur ay kumikilos ng napakaligaw. Kung magtagumpay siya na talunin si Sean pagkatapos, ang buong pamilya natin sa Summers ay malalagay sa malalim na kasamaan. Patuloy na hinihimas ni Draco ang kanyang mga templo gamit ang kanyang mga kamay. Ang sunod-sunod na mga kaganapan kamakailan ay nagbigay kay Draco ng matinding pagod, kapwa sa mental at pisikal. Sa oras na ito, nagmamadaling pumasok ang isang katulong ng pamilya Summers at may ipinaalam sa kanya. Kuro, may mensahe ang matandang ginang para sa iyo. Hiniling niya sa iyo na pumunta sa Buddha Hall para salubungin siya kaagad. Tumugon si Draco at naglakad papunta sa Buddha Hall kasama si Raiden. Pagdating niya, maraming tao ang nagtipon na sa Buddha Hall. 3 hari at 5 magigiting na general ng pamilyang Summers ang nandoon. Bukod pa riyan, dumating na rin sina Lyra Jade at Mother Roxanne. Nag-aalay si Gladys ng insenso sa Diyosa ng Awa sa Buddha Hall, at ang kanyang bibig ay patuloy na umaawit ng mga Buddhist sutra. Ang mga tao ay nakatayo sa labas ng Buddha Hall at hindi nang ahas na abalahin ang kanyang pagdarasal kay Buddha. Hanggang sa makalipas ang ilang sandali, lumabas siya ng Buddha Hall. Sa labas, isang binata ang nakaluhod sa lupa na nababalutan ng slabstone. Nakasuot siya ng memorial ribbon sa kanyang dibdib. Ang kanyang pangalan ay Harry Kirkman, ang anak ni Madoc Kirkman. Nang makita niya si Gladys na papalabas sa Buddha Hall, agad na yumuko si Harry sa kanya at sinigaw ang kanyang kahilingan ng malakas. Matandang misis, mangyaring itaguyod ang hustisya para sa aking pamilyang Kirkman. Kahapon, ang kanyang pamilya ay pinatay ng pamilya Willow. 12 ng mga miyembro ng kanyang pamilya ang pinatay ng pamilya Willow. Nasa labas si Harry, kaya naligtas siya sa sakuna. Nagpunta ito nang walang sinasabi. Ang pagnanais na maghiganti para sa pagkasira ng kanyang pamilya ay malalim na nakaukit sa kanyang mga buto. Wala siyang panahon para ayusin ang libing ng kanyang pamilya. Gayunpaman, direkta siyang sumugod sa pamilyang Summers sa Ormer City. Nais ni Harry na hilingin kay Gladys na bigyan ng hustisya ang kanyang pamilyang Kirkman. Tumayo ka muna, utos ni Gladys. Lubhang madilim ang mukha niya. Wala siyang pakialam sa mga gawain ng pamilya Summers sa loob ng maraming taon, ngunit ngayon, kailangan niya maging personal na mahalaga. Ang pamilyang Willow na iyon ay naglilibot na ang kanilang mga ilong sa hangin. Kinakatawan ng pamilyang Kirkman ang isa sa mga hari ng pamilyang Summers. Gayunpaman, ang pamilya Willow ay pinunasan lamang noon ayon sa gusto nila at sa gayon, minamaliit ang pamilya ni Summers. Ano ito? Inampis ni Gladys Dawson ang Dragon Head Cane sa kanyang kamay sa lupa. Galit na sabi niya, sa tingin ba nila napakadaling aibuli ng pamilyang Summers? Ang kanyang mukha ay nakakatakot, at ang mabangis na liwanag sa loob ng kanyang mga mata ay nagpapakita. Ang natitirang mga executive ng pamilya Summers na naruroon ay nagsuot din ng malungkot na ekspresyon. Walang sino man ang makalunok ng ganitong uri ng galit. Gayunpaman, kahit na ang mga taong ito ay galit na galit, wala sa kanila ang talagang magkukusa na manindigan upang labanan ang pamilya Willow sa anumang paraan. Ang pamilyang Summers ngayon ay matagal nang hindi na kung ano sila dati. Ang mga miyembro nito ay nahahati, bawat isa ay naglilingkod sa kanilang Panginoon. Mahirap na bumalik sa kanilang solidarity state tulad ng dati.
Maging ang tatlong hari at limang magigiting na general ng pamilya Summers ay naglilingkod sa iba't ibang amo. Ang mas nakakabalisa ay, sa tatlong hari at limang magigiting na general, ang master na may pinakamaraming tagasunod ay si Lyra Jade. Ang pamilyang Kirkman, na winasak ng pamilyang Willow, ay hindi pag-aari ni Lyra. Sila ang mga matandang kampa ni Gladys. Sa makatuwid, nang mapuksa ang pamilyang Kirkman, bagaman tila galit si Lyra sa panlabas, tuwang-tuwa siya sa loob ng kanyang puso. Ang kanyang malaking plano ay malapit nang magsimula, ngunit si Lyra ay sabik pa rin sa pagharap sa kapangyarihan sa likod nina Draco at Gladys. Gaya ng swerte, nagpakita si Excalibur Willow at nakakuha siya ng magandang bargain. Sa katunayan, ang mga hakbang ni Excalibur upang puksain ang pamilyang Kirkman ay isa rin sa mga kalkulasyon na galaw sa malaking laro ng chess ni Lyra. Ang mga taong ito ay puno ng galit, ngunit hindi sila makabuo ng eksaktong conclusion kung ano ang susunod na gagawin. Magsimula ng digmaan sa pamilya Kirkman. Sa tama, ang pamilyang Summers ay dapat na nagdeklara ng digmaan sa pamilyang Willow pagkatapos na mapahiya, ngunit posible ba para sa pamilyang Summers na magdeklara ng digmaan sa pamilyang Willow dahil sa estado nito? Habang ang bawat isa sa mga taong ito ay may kanyang palako na gumiling, isang tagapaglingkod ng pamilya Summers ang nagmamadaling tumakbo. Old Mistress, Excalibur is right outside the gate. He requests to see you. Ano? Nang lumabas ang mga salitang iyon sa bibig ng katulong para itong kulog na sumabog sa hangin. Biglang nagbago ang ekspresyon ng lahat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, personal na dumating si Excalibur sa pamilya Summers. How dare he come to my Summers family? Lumabas tayo at tingnan. Galit na asar si Gladys kay Excalibur. Pagkatapos, ang grupo ng mga tao ay abala patungo sa pasukan ng Summers Family Manor. Samantala, sa pasukan ng manor ng pamilya Summers, isang hilera ng mga mamahaling sasakyan ang nakaparada sa harap ng manor sa mayabang na paraan. Nang bumukas ang pinto ng sasakyan, isang dosenang tao ang lumabas sa sasakyan. Ang isa na lumakad sa harapan, tulad ng inaasahan, ay si Excalibur. Tinundan siya ni Finley Willow, Draken Willow, at isang malaking bilang ng mga eksperto sa pamilya Willow. Medyo kahanga-hanga ang eksena. Maaaring nahuhumaling si Excalibur kay Kendo hanggang sa mawalan ng malay, ngunit, sa kanyang kabataan, siya ay isang lalaking mahilig ipagmalaki ang kanyang mga kakayahan. Mahilig siyang gumawa ng eksena sa lahat ng ginawa niya, kahit noong nakipag-away siya kay Sean Yarn sa Dragon King Mountain. Ganun din siya ngayon. Kailangan niyang gumawa ng eksena para malaman ng lahat. Sayang lang at natalo siya kay Sean 5 years ago. Ang napakahalagang engranding labanan ay nagmukhang masama sa kanya. Makalipas ang 5 taon, syempre, gusto niyang mabawi ang reputasyong nawala sa kanya noon. Isang grupo ng mga tao ang sumugod sa Summers Manor sa isang mataas na espiritu. Bagamat nasira na ni Excalibur ang sarili niyang mga mata at wala na siyang makita, tumalas na ang iba niyang pandama. Maging ito ay ang pandinig o ang kakayahang makita ang paligid, siya ay medyo mahusay sa kanila. Bagaman hindi ko makita ang kadakilaan ng iyong pamilyang Summers ngayon, pakiramdam ko ay napakaganda kung ang lugar na ito ay maaaring gamitin bilang aking dojo sa hinaharap. Kabanata 989. Imbitasyon sa isang duel. Excalibur, ang lakas ng loob mong sabihin yan. Maya-maya lang ay umalangaw-ngaw ang galit na boses ni Gladys Dawson. Si Gladys at ang isang malaking grupo ng mga Summers Family Executive ay naglalakad din patungo sa gate ng manor ng pamilya Summers. Ate Gladys, matagal na ito ah. Nang marinig ni Excalibur Willow ang boses ni Gladys, isang malaon ng nawawalang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Sister Gladys has been devoted to Buddhism all these years. Rightfully speaking, dapat matagal nang pinigilan ang galit na galit mo, pero bakit parang ang sanggit pa rin ni Sister Gladys gaya ng nakaraan? Ungol ni Excalibur habang umiiling. Ipinagpatuloy niya, parang katamtaman ang pagsasagawa ni Sister Gladys sa landas ng Budista. Ituturo ko ba sa iyo ang mas malinaw na landas? I think the reason why you can't practice the right Buddhist path is that you have too many constraints. Why don't you just give me your Summers family? Just let my Willow family take care of it for you. Then, maaari kang pumunta sa bundok ate na iyon upang magsagawa ng Budismo ng buong puso. Ano sa palagay mo? Nakapagtataka, ang pangalawang pinakamalakas na manlalaban sa Hilaga, si Excalibur, ay isa ring chatterbox, at ang kanyang pananalita ay nakakapukaw.
Nagalit si Gladys sa sinabi ni Excalibur. She said, Excalibur, don't talk nonsense to me. Tinira mo ang isa sa mga kings of my summers kahapon. You have to give me an explanation. Isang paliwanag. Tumawa ng malakas si Excalibur. Pagkatapos, inilahad niya ang kamay niya. Si Drakenwillow, na tumabi sa kanya, ay nagabot ng isang kahon, kinuha ni Excalibur ang kahon na iyon at inihagis kay Gladys. Buong lakas niyang ibinato ang kahon. Ang isang Summers family fighter sa panig ni Gladys ay agad na sumulong upang suluhin ang kahon. Sa sandaling kinuha niya ito, hindi niya mapigil ang umatras ng ilang hakbang mula sa puwersa ni Excalibur. Pinuksan ng manlalaban ang kahon. Nang makita ng manlalaban ang nilalaman, namutla ang mukha ng lalaki sa takot. Nang makita ni Gladys at Draco Summers ang laman ng kahon mula sa gilid, dumilim din ang mukha nilang dalawa. Ang nilalaman ng kahon ay hindi eksaktong isang bagay na mabuti, ngunit ang pinuno ng Madoc Kirkman. Excalibur, napakalayo mo sa pambubuli sa iba. Si Draco at ang iba pa ay galit na galit. Sa ilang sandali, ang magkabilang panig ay handang tumalon sa bawat isa. Mukhang malapit na silang mag-away. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang figure ang tumayo mula sa likuran ng karamihan, hindi nagmamadali, na tila nagsasalita lamang ng isang paglalakad. Excalibur, hindi na kailangang lumayo sa paggawa ng kahit ano. Ang taong dumating ay ang anghel na tagapag-alaga ng pamilya Summers. Siya si Sean Yarn, na kilala bilang numero 1 manlalaban sa Hilaga. Nang ipakita ni Sean ang kanyang mukha, kaagad, nakaramdam ito ng pressure sa puso ng lahat ng naroroon. Ang pinakamahusay na dalubhasa sa Hilaga, tulad ng inaasahan, ay nagtamasa ng isang karapat-dapat na reputasyon. Ahaha, Sean, kanina pa. Naramdaman ng lahat ang pressure mula kay Sean, maliban kay Excalibur. Sa kabaligtaran, siya ay naging labis na nasasabik. Sean, noon sa Dragon King Mountain, natalo mo ako sa kalahating galaw. Sa simula, maaari mong kitilin ang buhay ko sa pamamagitan ng isang hiwa ng iyong espada, ngunit sa halip, hinayaan mo akong mabuhay. Pinatay mo na lang sana ako noon. Kung ganoon, wala namang katulad gaya ngayon, di ba? Si Excalibur ay kumikilos na parang isang walang utang na loob. Noon, pinabayaan siya ni Sean, ngunit hindi niya inaasahan na hindi lang siya nagpapasalamat, ngunit sa kabaligtaran, ginamit pa niya ang ganoong pangyayari para kutsain si Sean. Kaya Sean, kapag ang isang mahusay na tao ay kailangang gumawa ng isang bagay, kailangan niyang maglaan ng pera. Sa sandaling sinabi niya iyon, biglang inilabas ni Excalibur ang mahabang espada sa likod niya at marahas na sinaksak ito sa lupa. Ang dulo ng espada ay dumiretso sa lupa na parang kutsilyong tumatagos sa mantikilya. Sabi ni Excalibur, Sean, sa 3 araw, sa Meteor Dragon Terrace ng Dragon King Mountain, muli kitang lalabanan. Pusta ba tayo sa magiging kapalaran ng mga pamilyang Summers at Willow sa labanang ito? Sa sandaling sinabi niya iyon, ang mga tao ay agad na nahulog sa ganap na katahimikan. Parang nagyelo ang hangin sa sandaling ito. Ito ay isang hindi maikikaila na katotohanan na si Excalibur ay muling makikipagduel kay Sean. Hindi lamang ang mga pamilyang Summers at Willow, ngunit ang buong Hilaga ay alam ang tungkol sa labanan 5 taon na ang nakakaraan. Si Excalibur ay hindi lubos na kumbinsido sa resulta. Darating ang araw kung saan muli niyang haamon si Sean na kunin ang titulo ng pinakamahusay na manlalaban sa Hilaga. Gayunpaman, walang inaasahan na sa pagkakataong ito, gagawin ni Excalibur ang lahat sa pamamagitan ng pagtaya sa kapalaran ng mga pamilyang Summers at Willow sa labanan. Sa madaling salita, kapag natapos na ang labanan na ito na may mga nanalo at natalo, ang mga pamilyang Summers at Willow ay tiyak na pupunta sa digmaan. Ang diskarte ni Excalibur ay walang alinlangan na mailalarawan bilang isang deklarasyon ng digmaan sa pamilyang Summers. Bago pa makasagot si Sean, hindi na napigilan ni Gladys sa gilid. Sige. Pumayag siya sa hamon sa ngalan ni Sean. Ang kanyang pamilyang Summers ay ang pinakamarangal na pamilya sa Hilaga. Kailan pa ito inapi ng ganito? Dahil ikaw, Excalibur, ay kinuha ang kalayaan na ilabas iyon muna, ako, si Gladys, bilang matandang may bahay ng pamilyang Summers, ay malinaw na hindi maaaring maging malupit. Pagkalipas ng 3 araw, sa Meteor Dragon Terrace ng Dragon King Mountain, lalabanan ka ni Sean. Manalo man o matalo sa digmaan ang pamilya Summers, ako, si Gladys, ay magdedeklara ng digmaan sa iyong Willow ng mahina. Dapat mamatay ang isa sa atin.
Sa madaling salita, si Gladys, bilang asawa ni King Summers, ang numero unong North Powerhouse sa nakaraan, ay may hangin ng pagmamataas sa kanyang mga buto. Ngunit, sa paglipas ng mga taon, ang kanyang kalikasan ay pinigilan dahil sa kanyang dedikasyon sa Budismo. Ngayon na ang pamilya Willow ay makapangyarihan, paano siya, bilang matandang may bahay ng pamilya Summers ay walang magagawa. Mabuti, ito ay isang deal. Hinugot ni Excalibur ang kanyang espada pabalik sa kaluban nito. Tumalikod siya upang iwan ang pamilyang Summers sa ilalim ng saliw ni Draken, Finley Willow, at ng iba pa. Pagkaalis nila ay sumabay si Gladys kay Sean sa looban nito. Madam, ang desisyon mo ngayon ay medyo nagmamadali. Pagpasok pa lang nila sa looban, sabi ni Sean kay Gladys. Sumagot si Gladys, na itinulak ng Excalibur ang aking pamilyang Summers sa ganoong desperado na punto, wala na akong puwang para sa maneuver. At saka, Sean, naniniwala ako na, dahil matatalo mo siya 5 taon na ang nakakaraan, matatalo mo rin siya ngayon. Nagsalita si Gladys ng may kumpiyansa, ngunit may ibang ideya si Sean. Sa pangkalahatan, bilang isang super fighter, dapat magkaroon ng buong tiwala si Sean sa kanyang sariling lakas dahil ang mga manlalaban ay palaging may pagmamalaki sa kanilang sarili. Gayunpaman, isa si Sean sa iilang tao na may mahinahong ugali. Ang tinatawag na kilalanin ang iyong sarili, kilalanin ang iyong kaaway. Ang 1,000 laban, 1,000 tagumpay, ay itinuturing na layunin at pilosopiya ni Sean upang magawa ang mga bagay. Sa makatuwid, hindi siya kailanman magsasabi ng mga bagay, gaya ng lubos niyang natitiyak na kaya niyang mapagtagumpayan ang Excalibur. Noong lumaban ako kay Excalibur sa Dragon King Mountain, nanalo lang ako sa isang malapit na pag-ahit. Ang dahilan ay ang taong ito ay nabigla sa kanyang espada. Ang kanyang pagnanais na manalo ay nagtagumpay sa lahat ng bagay. Speaking of which, for the last 5 years, talagang bumuti ang mga kakayahan ko, pero ang landas ko ay salungat sa kanya. Hindi naintindihan ni Gladys ang teorya ng martial arts. Sabi niya, Sean, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Sabi ni Sean, okay lang na tumaya sa buhay ko at kay Excalibur sa laban na ito, pero kung tataya ka sa kapalaran ng Summers and Willow's family, napakataas ng pressure. Tinampot niya ang palayok sa gilid at sinimulang diligin ang mga bulaklak at halaman sa loob ng bakuran. Sinabi niya, ngunit pagkatapos ay muli, ang araw na ito ay tiyak na darating sa huli. Hindi ko inaasahan na mapapabuti nito ang estado ng kanyang pag-iisip, na si Excalibur ay magiging walang awa sa pagsira sa kanyang sariling mga mata. Kaya, ang labanan ng Dragon King Mountain sa loob ng 3 araw. Kabanata 990. Nakakatawa. Hindi ka sigurado sa iyong sarili. Si Gladys Dawson ay nakasimangot. Sumagot si Sean Yarn, sigurado man ako o hindi ko malalaman hanggang sa aktwal na labanan, ngunit old mistress, bago iyon, sana ay handa ka sa pinakamasama. May isa pang bagay na matagal ko nang pinipigilan. Ngayong dumating na tayo sa puntong ito, kailangan kong sabihin ang aking isipan. Sabi ni Gladys, ano bang nasa isip mo? Sumagot si Sean, minsan, ang paniniwala sa Buddha ay isang magandang bagay, ngunit ang pagiging mapamahiin, ay hindi palaging isang magandang bagay. Anong ibig mong sabihin? Hindi maintindihan ni Gladys ang gustong sabihin ni Sean. Ibinaba ni Sean ang palayok sa kanyang kamay at tumingin sa nagliliyab na araw sa kalangitan, hindi lumilingon. I remembered many years ago, I got both Tyr and Kirin here and taught them a way to train their mind, which is ang tumingin sa nagliliyab na araw sa langit. Hindi nakayanan ni Kirin ang pagdurusa. Pinawi niya ang kanyang tingin pagkatapos lamang ng ilang segundong nakatitig sa araw. Sa bandang huli, sinabi niya sa akin na hindi ko naiintindihan ang agham, at ang paggawa nito ay makakasira sa mga mata. Si Tyr naman, nakapagpumilit. Nang maglaon, matagal nang nakatitig si Tyr sa nagliliyab na araw. Sa mga panahong iyon, marami rin siyang natutunan sa akin. At mula sa pangyayaring iyon, maaari sabihin ang tiyak na katangian ng parehong bata. Hindi mahina si Gladys. Siyempre, naiintindihan niya kung ano ang eksaktong ibig sabihin ni Sean nang sabihin niya ang mga ito. Dahil sa sinabi ni Sean, medyo nalungkot siya sa kaibuturan. She said, Sean, so hanggang ngayon, iniisip mo pa rin yung mga ginawa ko noon. Nagmumungkahi lang ako ng mungkahi. I am not qualified to take charge of your Summers family's affairs, sagot ni Sean. I'm just putting forward my views and suggestions.
At ngayong bumalik na si Tyr sa norte, nakita mo na kung anong taas ang naabot niya. Kung hindi mo siya itinulak palabas noon, siguro, may pangalawang King Summers sa pamilya Summers ngayon. Hindi ako naniniwala sa'yo. Gayunpaman, nang lumabas ang mga salitang iyon sa bibig ni Sean, labis na nabalisa si Gladys. Kahit na malinaw na sinabi ni Sean, tumanggi pa rin siyang aminin ang kanyang pagkakamali. Sa kanyang opinyon, si Tyr Summers ang palaging magiging kapahamakan ng pamilya Summers. Walang sino man, anuman ang mangyari, ang makakapagpabago sa katotohanang ito. Napabuntong hininga si Sean at sinabing, "Madam, sinasabi ko lang ang gusto kong sabihin. Kung paano mo gustong isipin ito sa huli, sarili mong negosyo iyan. Sa 3 araw, lalabanan ko ang Excalibur Willow sa Dragon King Mountain. Kung matalo ako, alang-alang sa pundasyon ng pamilya Summers, sana ay maisantabi mo ang iyong pride at ang iyong mga dati mong hinanakit at pumunta kay Tyr." Isang matinding tawa ang pinakawalan ni Gladys at sinabing, "Sean, sa tingin mo ba kapag natalo ka, matatalo rin ang Summers family ko? At saka, naniniwala ka rin, ang blight na iyon lang, Tyr, ang makakapagligtas sa pamilya ko sa Summers?" Iyan ay katawa-tawa. Nagpatuloy si Gladys, ang may Summers family ay nasa mahusay na estado na may mahusay na kagamitan at mahusay na sinanay na mga tropa. Matalo ka man, anong mga kwalipikasyon ang mayroon ng pamilya Willow para labanan ang aking Summers family? Ang aking pamilya ay hindi nangangailangan ng suporta ng isang blight. Well, Sean, I believe since you were able to defeat Excalibur 5 years ago, you can do the same now. So, prepare yourself well. As for other things, there's no need for you to worry about. Pagkasabi nun ay umalis na si Gladys sa looban ni Sean nang hindi lumilingon. Sabay-sabay, sa isa pang villa ng Summers Manor, umupo si Kirin Summers sa isang wheelchair habang blanko siyang nakatingin sa langit sa labas. Mula nang ma-extract ang bone marrow niya at maibalik sa pamilya Summers, tila naging ibang tao na si Kirin. Naging tahimik siya. Si Kirin ay uupo sa kanyang wheelchair araw-araw, nakatingin sa langit sa labas, walang sinasabi. Kung titingnan ang kasalukuyang estado ng kanyang anak na dulot ni Tyr. Gusto talaga ni Lyra Jade na bunutin ang mga litid ni Tyr at mapunit ang balat nito. "Anak, may sasabihin ka kay mommy, okay?" Lumuhad si Lyra sa harap ni Kirin at hinaplos ang mukha nito gamit ang kamay. Hindi pa rin kumibo si Kirin. Sumasakit ang puso niya, ngunit wala siyang magawa. "Anak, medyo malapit na, maihiganti ka ni mommy. Pagdating ng panahon, plano ni mommy na gawin kang hari ng norte, okay?" Malapit nang magkaroon ng duel sina Excalibur at Sean sa Dragon King Mountain. Sa sandaling magsimula ang tunggalian, magsisimula na ang plano ni mommy. Sa lalong madaling panahon, ikaw ay magiging hari ng Hilaga. Kapag naupo ka sa trono, pagdating ng panahon na iyon, magagawa mo ang anumang gusto mo. Nang lumabas ang mga katagang iyon sa bibig ni Lyra, si Kirin na hindi man lang kumikibo, ay biglang naging kakila-kilabot. "Mom, totoo ba yang sinasabi mo? Can I become the king of the north for real? When the time comes, magagawa ko ba talaga lahat ng gusto ko?" Nang makitang nagsimulang magsalita ang kanyang anak, tuwang-tuwa na tumango si Lyra sa kanyang ulo at sinabing, "Oo, tama iyan, anak. Hindi magtatagal, makoronahan ka na bilang hari ng Hilaga. Pagdating ng panahon, magagawa mo ang anumang gusto mo." Muhahahaha. "Good. This is awesome." Tumawa ng masama si Kirin. Pinalakpakan niya ang kanyang mga kamay at sumigaw, "Papatayin ko ang Tyr na iyon. Pahihirapan ko siya sa isang kakila-kilabot na kamatayan. At hahanapin ko ang libingan ng kanyang ina at susunugin ko ang labi ng kanyang ina bilang abo. Muhahahaha. Muhahahaha. I will make him most death masakit at desperado." Ang bangis at kakaiba ni Kirin ay medyo nakaramdam ng takot kay Lyra, ang kanyang ina. Hindi sigurado si Lyra kung kailan hindi na niya makontrol ang anak. Sa oras na ito, isang figure ang biglang sumulpat mula sa bakod. Pagkatapos, pumunta siya sa tabi ni Lyra ng napakabilis. "Twilight Crow, nandito ka na." Tanong ni Lyra, "Kumusta ang paghahanda sa panig mo?" "Handa na ang lahat," sagot ng Twilight Crow. Iniulat niya, "Si Master Draken ay hindi sigurado sa iyong panig, kaya hiniling niya sa akin na pumunta at siguraduhing maayos ang lahat." Garantisado ni Lyra, "Don't worry, I have everything arranged. There will not be any problems for sure." Magaling. Tumango si Twilight Crow at sumaludo kay Lyra.
Sumunod, sa isang kisap mata, nawala siya sa isang iglap. Ang tingin ni Lyra na para bang wala siya rito. Sa oras na ito, tumangala si Lyra sa walang hangganang kalangitan. May bakas ng kasamaan na naglalaro sa kanyang mga labi. Suddenly, she seemed to become frenzied. Ilang taon ko bang hinintay na dumating ang araw na ito? Sa wakas, malapit na ang araw na ito. Mahilig gumawa ng momentum ang Excalibur Willow. Kaya, ang balita ng kanilang tunggalian kay Sean sa Dragon King Mountain sa loob ng 3 araw ay ipinakalat ng pamilya Willow ng sabay-sabay. Sa isang gabi lamang, ang balita ay kumalat sa buong Hilaga na parang apoy. Maging ito ay ang mga dakilang angkan sa Hilaga o ang mga dakilang master na matagal nang itinatag na reputasyon sa martial art community, lahat sila ay natigilan nang malaman nila ang balita. 5 taon na ang nakalilipas, nakipag-away si Excalibur kay Sean sa Dragon King Mountain at kalaunan ay natalo kay Sean nang malapit na sa finish line. 5 taon na ang lumipas, bumalik siya upang labanan muli si Sean. Walang makapagsasabi ng tiyak kung sino ang lalabas na mananalo sa pagtatapos ng araw.